Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitri. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes na ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Pakitingnan nga po muna ang katabi ninyo. Tingnan niyo muna. Magpaalam na. Sabi kasi, di ba? Kukunin ng isa, iiwan ng isa. Hindi ko lang alam kung sino yung kukunin at sino yung may iwan. Paano ba? Paano ba magiging criteria natin? Sino ang kukunin? Sino ang maiiwan? Pag sinabing kukunin, kukunin ni Jesus. No? Kukunin at dadalhin sa langit. Yung maiiwan, maghihirap pa. Pero ito ay, sabi ko nga po, no, reality na kailangan natin mas maintindihan at unawain. Hindi sa pananakot at hindi tayo tinatakot. Ang laging pinagkakadiinan ay maging handa lang tayo lagi. Sa mga mag-asawa dito, gusto nyo ba sabay kayong mawala? Kailangan may maiwan. Kailangan may mauna. Yun naman po talaga yan. Kailangan natin harapin. Kaya nga ang sinasabi, imbis na matakot, maging handa tayo lagi. Sa halimbawa po, dahil nga sa oras na ito, halos mga magulang ang nagsisimba. Pero ang tanong, kagaya ng paalala ni San Juan sa kanyang sulat sa ating unang pagbasa, naturuan ba, at least sa puntong ito, masasagot ba natin kung naturuan ba natin na magmahalan ang inyong mga anak? Kasi ito yung pinakamahalaga na po pwede ninyong iwan at po pwede ninyong ipamana. Kasi ito din yung magbibigay sa kanila ng buhay.
hindi pera, hindi kayamanan. Kasi sa panahon natin, ang mga magulang, abalang-abala at talagang ang isip nila, kailangan kumita, kailangan yumaman para sa magandang kinabukasan. At sinasabi din na para pag nawala tayo sa mundong ito, maayos sila. At in reality, hindi sila nagiging okay kahit na marami na kayong iniiwan o iiwang pera. Kasi hindi naituro yung pagmamahalan. Ito yung utos ng Diyos. Hindi binabago, hindi pinapalitan, pinapaalala lang ulit yung pag-iibigan. At dito tayo mas nagiging handa. Hindi ko po alam no, kung bakit ba kapag may mga lindol, may mga trahedya, lagi tayong natatakot na sinasabing, ito na ang wakas, end of the world na. Nung ginunaw, yung bayan, nung panahon ni Noe, hindi naman nasira, o hindi naman na sumabog ang mundo. Nung panahon ni Lot, nung sa Sodom at Gomorrah, hindi naman sumabog ang mundo. Anong end of the world? Walang end of the world. Pero, nangyayari yung end of the world kapag yung mundo natin, halimbawa, sige, tingnan niyo yung katabi niyo ulit. So, minsan sinasabi, ikaw ang aking mundo. Yan yung mawawala. Pero paano nga tayo nabuhay? Habang nandyan tayo sa mundong yan, paano tayo namuhay? Imbis na mabuhay tayo sa galit, tumatanda na tayo, ha? Huwag na tayo mabuhay sa galit, huwag na tayo mabuhay sa mga negative na vibes na yan. Huwag na mabuhay sa inggit. Matanda na eh. Yung papalapit na tayo dun sa katotohanan. Pero ulitin ko po, no? Mismong sinasabi sa atin, walang makakapagsabi ng oras o araw ng pagparito ng anak ng Diyos. Pero pupunta yan, babalik yan, kagaya ng kanyang pangako para tayo kunin. Sana nga, no, lagi nating ipagdasal, sana po makuha tayo ni Jesus sa kanyang pagbabalik. May kukunin, may maiiwan. Ang kukunin, yung mga sumunod sa utos ng Diyos na umibig.